Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kaibigan sa ere, isa pang episode ng ating vlog ay ating gugugulin para talakayin ang contentious, controversial na anti-terrorism bill na kung maalala po nyo ay pinirmahan na at naging batas ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po yung anti-terrorism bill. Pinirmahan niya noong July 3, Friday, Biyernes, sa kabila ng widespread, malawakang pagtutol na ilang sectors ng ating lipunan. Hindi lang po mga Muslim. Makita po nyo, may mga nakita akong mga litrato sa dyaryo, dala-dala pa ng mga foreign news gaya ng New York Times. Kaibigan natin ang sumulag nito, kakilala natin. Pero tinuloy pa rin ng presidente. Ayon sa kanyang spokesperson, tagapagsalita, si Attorney Harry Roque, dahil sa tindi ng consequences, effects o kaya dulot na problema na binibigay nitong terrorism, may kailangan may systematic na paraan para masolba. Ngayon, ito po'y tinalak na unang inaprobahan pasado sa Senado. Makabaligtaran, nahuli ang House of Representatives. Pero habang nagkakaroon ng deliberasyon sa House of Representatives, ilan sa ating mga kakilala ng mga kongresista, kahit na sila ay masugid na supporter, kalyado ng ating Pangulo, bumuto pa rin ng no. Dahil ayon sa kanila, hindi nila matanggap na bubuto sila ng oo sa sang-ayon sa pagpasa ng anti-terrorism bill na sa katagalan ay ang punterya ng batas na ito, controversial na batas, ay ang kanilang tribo o ang kanilang komunidad, ang mga Muslim. Tinutukoy po natin dito ang ating brad sa fraternity, si Congressman Yasser Balindong. May mga ibang bumuto po ng no. Kagaya if I'm not mistaken, si Lanao del Norte, Congressman Khalid Dimapuro, graduated governor, 3 terms. Ito naman si Congressman Balindong sa 2nd District ng Lanao del Sur. And kasama na rin po rito si lone congressman ng Basilan, former governor ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, si Mujib Hataman. Ayon sa kanya, imbis na ipasa ang batas na to, dapat masusing hanapan ng solusyon. At ito sa kanilang probinsya, sa Basilan, ay nagawa na ng kanilang solusyon, yung tinatawag nilang programa na PAVE, a program on anti-violent extremism. Ayon sa kanya, ang terrorism ay may mga dahilan. Isa na rito yung sa kahirapan, paniwala ng isang tao, halimbawa isang Muslim, na lagi na lang siyang nadi-discriminate. Nawawalan siya ng oportunidad dahil nga yung discriminated siya sa lipunan, sumasanib na lang sila sa mga armadong kilusan. At unfortunately, itong mga kilusan na to ay binansagang terrorist group. So sa Basilan, ayon sa ating mga interviews dati kay
then Governor Hataman, mahigit between 100 to 200 po, mga 204 if I'm not mistaken, ang mga Abu Sayyaf guerrillas ang nagbalik loob sa lipunan dahil nabigyan sila ng atensyon ng provincial government. Kung ano ang yung kanilang ipinaglalaban ay naging irrelevant. Halimbawa, yung kanilang komunidad walang kalsada, nilagyan ng kalsada. Yung kanilang mga paaralan, sila ay under the trees, sa ilalim ng punong kahoy, binigyan sila ng mga paaralan. Ang kakulangan ng oportunidad na sila ay kumita ng may dignidad na idulot sa provincial government ng Basilan. Ito po ay effective approach. So ayon kay Congressman Hataman, hindi kailangan ng kamay na bakal. Hindi military lamang ang military approach. Hindi kamay na bakal lamang ang solution sa isang terrorism. Kasi let us remember that ang terrorism is a sort of ideology. Ideas. In most cases, sa mga Islamic parlance, taliwas po ito sa itinuturo ng Islam, na exaggerate, misinterpret ang ilang turo sa banal na Quran. Kaya marapat lang na ang ideology, ay labanan din ng ideology. Ito po ay isang kampanya din ng National Commission on Muslim Filipinos. It's fortunate that ang ating kaibigan si former Lanao Sur Governor Saidamin Pangarongan, siya nang nakaupo dyan, at naging panukala nila yung pagsolba, paano kumprontahin ang terrorism. So mayroon silang program, special project, special intervention na anti-violent extremism program. So binigyan sila ng special fund ng Senate, Kongreso in general. So hindi mo mapatay ang isang ideas. Meron bang mapapatay ba ng basuka, rifle, grenade ang isang idea? Ang marapat lang ng ilaban dyan, idea din. Okay. Well, on the part of the government, hindi natin sila masisi dahil nga itong ideology na ito, it redounded to armed na kilusan. So sabi nila, para masugpo ito, kailangan din gumamit ng dahas, armas. So may batas, dapat huhulihin sa pamamagitan ng anti-terrorism bill na ginawa ng naging batas na. Pagka-publish siguro yan sa requirement ng batas, ng legislation, pagka-publish niyan, magiging buo na batas ito at i-implementa. Pero ang mga Muslim ay nangangamba. If you may recall, habang nakabinbin pa po, habang pinag-uusapan sa Kongreso ang anti-terrorism bill, ang ating parliamentary ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay nagpasa ng resolution at ipinadala sa Pangulong Duterte na nananawagan sa kanya na ikonsidera, huwag nang i-veto, kung dahil pinasa na nga ng Kongreso, i-veto niya, ibig sabihin, kontrahin niya o kaya amindahan niya yung kaduda-duda doon ng mga provision. Subalit itong nakaraang linggo lang po ipinasa ng Parliament ng BARM ang resolution. But incidentally, 3 days later, nabalita na pinirma na ng presidente. So another approach ng BARM government ay manawagan, umapila sa President Duterte
Ayon sa statement na ating natanggap mula sa Barm government, sinasabi ni Chief Minister Ahud Haji Murad Ibrahim, naiintindihan niya ang iniisip ng Pangulo na gusto niya masolba kaagad ang terorismo nito. Kaya iginagalang niya ang pasya nito para nung pinirmahan, isinabatas ang anti-terrorism law na pinasa ng Kongreso. Pero may pakiusap siya, si Chief Minister Ibrahim, na ang mag-iimplementa nitong batas na to na tinatawag na Anti-Terror Council ay magkaroon ng representante mula sa Barm government. Tama po yun. Ito po'y tumpak na panukala ng Barm government dahil ayon sa ating sa mga literature na ating nabasa patungkol po sa anti-terrorism bill na yan, ang natutumbok nito ay ang mga Muslim dito sa Southern Mindanao. Maalala nyo, itong masyadong maigting yung paghahanap sa suspect ng Abu Sayyaf na nagpaputok po, nagbumba sa Hulu Cathedral. Ito si Sawadjaan. Nakipagkutsaba sa mga Indonesian daw at nagpasabog doon. It's a suicide bomb. Pero nung June 29, maalala po nyo, hinahanap ng 4 na intelligence servicemen, mga sundalo. Nagsusurveillance sila sa Sulu, sa pangamba siguro, sa Hulu, sa pangamba na malamang doon lang paikot-ikot. Ito si Sawadjaan. Pero nagkaroon ng misencounter. Dahil sila pa yung nakasibilyan, itong mga pulis, naispatan sila, inakosta, pinakiusapan na sumama sa presinto. Ayon sa balita, habang papalapit na sila sa police station, biglang kumaripas takbo ang kanilang sinasakyang SUV. At hinabol sila ng kapulisan hanggat naabutan nila at ayon sa balita, nagkabarilan, nagkapalitan ng putok, pero bumulagta. Namatay po yung 4 na sundalo. Ito ay naging controversial dahil nagdududa bakit ganun ang ginawa ng pulis. Ang liderato ng Western Mindanao Command. Yan po ang kataas-taasang military unit dito sa Mindanao. So, ayon kay General Cerrito Subiana, ipinauubayaan niya, pinakiusap siya sa madla na huwag i-controversial, huwag i-sensationalize dito sa social media ang pagkakapatay ng 4. Kasi kumalat yung video, nakita pa doon, wala nang soko-soko, wala nang pumuntang scene of the crime operative at tiningnan. Bigla nang pinasok ng tong mga pulis ang sasakyan, kung ano-ano, may nakita pa rin sa video na kinuha ang bag at kung ano-anong ginawa sa crime scene. Bawal po sana yon. So nanawagan si General Subiana sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ito, magkaroon ng impartial na investigasyon upang maiwasan. So that is actually a case, to me, a case of misencounter. Bunga po yon ng itong tinatawag na campaign against terrorism. Hindi po natin sasabihin blessing in disguise because sila yung mga elemento rin ng gobyerno. Pero what if mga inosente na sibilyan ang ganon? Makikita po nyo, nung ma-recall nyo, mga kaibigan sa ere, nung June 12,
ang mga pulis na wala naman sila sa out of jurisdiction, wala sila sa Manila, hindi mga taga Manila, ay ni-raid nila ang isang residente ng kababayan natin, Maranao, sa San Andres Bukid, Manila. Napapadpan, nagagaway po tayo dyan pag nasa Manila tayo. At ang sinasabi by bust operation, ipapakita rin po natin ang portion ng mga video na to. Sinasabi by bust. Tayo matanda na sa media, napansin natin, hindi po by bust operation yung pumasok ka. It should be a raid. Inakyat mo yun. Wala naman nagbintahan doon. Wala namang actual na nagbibinta at binigyan ng mark money. Wala pong ganon. So walang search warrant, pinasok yung bahay, inakyat, pinadapa daw lahat. Nandito po sa video, ipapakita natin. So natuklasan sa katagalan na sila ay wala sa jurisdiction, itong 6 na pulis. At kinuyog sila ng mga kapitbahay nung Maranao na yun. Karamihan ay Christian. At nagtitistigo na ang pamilyang yon ay mabait. Kaya sabi nagkaroon po ng raid alas 4. Naghiwa-hiwalay ang mga tao pasado 1:00 na ng ating gabi. Dahil pinagtanggol nila, sabi nila hindi mababait po ng mga tao yon, yung pamilyang yun na ni-raid, ayon sa may bahay, 20 minuto silang umakyat sa kwarto, pinababa yung mga tao, tapos kung ano inilagay, siguro nagplant di umano ng ebidensya. Ganyan naman kagawian ng mga loko-loko na elemento ng pulis, ilan sa ating mga kapulisan, para lang hindi mabuking, walang makita, maglalagay, kahit na isang kapiraso lang, baka nga ano pa yun tawas, sasabing shabu. Pero iba, dahil makakita natin sa video na ang una-unang sambit ng mga pulis daw, di umano, ay asaan ng gold, asaan ng mga alahas, asaan ng ginto, asaan ng mga pera. At pinipilit nila daw buksan yung kahadiyero na pag-aari na sa loob ng sa second floor ng mga kapwa Maranao na yun. Obviously, mga negosyante yun kasi mga kapwa nating Maranao ay karamihan. Majority pong negosyante. So, hindi po by bust operation. Ito po ay isang example na kung hindi po bibigyan ng safety mechanism. Well, ayon kasi isa sa nagpanukala nito for si Senator Ping Lacson, isang dating hepe ng Philippine National Police, may mga safety mechanisms na hindi maabuso. Ganyan po talaga ang mga mambabatas. Ang batas napaka-ideal, pero nagkakaproblema, nagkakadiferensya sa implementasyon. May mga ulol, loko-loko na nag-implementa, gaya ng unang nabanggit ko noon, na ang PDEA may kakutsaba, may kabit na babae, may utang sa isang establishmento, ang nagmamayari, kamag-anak ng kakilala ko, pumunta sila sa akin, tinawagan ko ang liderato ng PDEA, si General Santiago pa noon sa PDEA. Nagkausap kami, una ginigit niya na tama yung kanyang mga elemento dun sa Zamboanga. Pero natuklasan sa katagalan. Kasi paano nangyari yun, yung shabu nandun sa grocery, sinisingil ng mga tao yung babae, nung hindi magbayad, lumabas siya, bumalik siya, kunwari may bibilin, inilagay niya doon, isinama roon sa mga canned goods. Dilata ha, pero nung binuksan, may shabu. So, that is planting. Natuklasan ng PDEA na dahil sa paghihiganti ng babae na sinisingil ng may-ari ng establishmento. So ganun po, implementasyon nitong terrorism, hindi po malayo na mangyari ng isang loko-loko na law enforcer, kaya membro ng Armed Forces of the Philippines, na may kagalit siya
at sasabihin, tontonin natin ito, gamitin natin itong batas, anti-terror law. So, babansagan kang terorista. So, huling ka. Ang problema po rito, wala na po yung search warrant, walang warrant of arrest, dadamputin ka. At mahaba po yung kasi sa karaniwang batas, 3 araw ka lang i-detain. Kailangan mapailang ka ng kaso, otherwise illegal detention. Pero ito pinahaba po. Yung nakita natin doon sa draft pa, nung habang tinatalakay itong batas sa Kongreso, 30 days to longer period na papayagan ang autoridad na i-detain ka na wala pang kaso na nasampa sa iyo. Pangalawa, kung bakit tinututulan to ng ilang human rights at ang mga abogado, ay nawala dito yung ginarantyahan ng ating saligang batas, ginarantyahan ng humanitarian laws na kapag kainuli ka, pwede ka i-refer sa isang eksperto, doktor. Kung ikaw ba'y dumaan sa torture, wala na po rito, wala ng referral. So, binura, kaya tinutulan po ng ilang bahagi ng ating lipunan, ng mga human rights, mga lawyers, tayo po hindi natin tinututulan ng batas nito. Naghahayag lang po tayo ng pangamba na kasi bagas nakita mo na nakatoka sa iyo kanyon. Ang terrorism ba ay kapatid ng Islam, kapatid ng Muslim? Nabanggit natin sa nakaraang episode ng ating vlog na wala pa pong specific na definition ng United Nations patungkol po sa terrorism. Ang nagkaroon ng definition ang United States of America, ang United Kingdom, kasama nilang Australia. Sino po itong 3 nasyon na to? Ito po yung nagkutsaba-kutsaba mga aliado na ginapi nila. Minsan, paulit-ulit ito na nasasambit ni Pangulong Duterte pag pinag-usapan ng pag-aabuso. Sila nga, sinabi niya, the Americans are the importers of terrorism. Ni-raid nila, pinatay nila si Saddam Hussein. Sinasabi, kumukup-kup ng weapons of massive destruction. Wala naman. Nung mapatay na siya, na-control na nila ang Iraq. Walang weapons of massive destruction. Ang katotohanan lumabas, gusto i-control ni Bush dahil sila ay negosyanteng pamilya patungkol sa langis. So, anong terrorism? Bakit ang naaangkop lang ba itong mga extremist? Binansagan, habang mga initial na mga storya na nabasa natin habang tinatalakay ito sa Kongreso, itong anti-terrorism bill, sinasabi nila, hindi mga Muslim ang magiging tumbok nito, mga komunista. Kasi binansagan na ng military organization, ng NPA, CPP na terrorist organization. Katagalan, lumabas din na ang extremism ang kanilang tinutumbok sa naturang batas. Alam po nyo, paulit-ulit po, dahil bilang trabahante sa media, na nagkaroon tayo ng representasyon, dinadampot, especially kasi may mga kasama tayo dating tablig. So, sila yung nagkakaroon ng kurods, ibig sabihin, nangangampanya, nangangalat, nagsisiwalat ng mensahe ng Islam sa iba't ibang panig ng Mindanao. Ay nadadampot sila ng militar. Mabuti na lang, kaibigan natin yung mga nakakadampot, yung mga nakakataas ng mga elemento na dumampot.
at nagkaroon ng representasyon at magsasaksi tayo, we will intervene, na sila yung mga tablig. Ako ay isang membro. Through this episode, pasasalamatan ko po si General Guerrero, si General Puro Marines po, Dulorfino, Bin Dulorfino, ating kapatid na ngayon sa Islam. Puro natin sila natawagan kaya pinalaya nila yung mga tablig. Kasi iba pagka mayroon nito, yan, malamang na terorista. Pag may ganito, nakasuot ng parang Pakistani, yan po ang mga suot ng tablig, ayan, terorista. Maalala po nyo ang National Commission Muslim Filipinos. Ilang paulit-ulit po na nagkaroon sila ng representasyon, inuhuli sa dahil sa suspect ang mga kababayan natin na mga Maranao, mayroon din mga Tausug sa Zamboanga na dinadampot sila kasi mga terorista. Yung mga Maranao naman sabi, mauti. This is very bad. Hindi po maganda ito dahil sa umpisa pa lang, pinaliliwanag at pinangako ng ating Pangulong Duterte na kanyang bibigyan ng solusyon. Yung itutuwid, let us correct, ika niya, the historical injustices to our brother Muslims. So, kung itutuwid niya ay yung mga historical injustice, kung anong mga kasalanan ginawa, itong batas na to, kung ma-misimplement po, lalong magpapaigting sa sinasabing historical injustice. Yung binanggit ko po, ilan ng mga dinampot. So many. Ngayon, ano po ang sa palagay nyo? Injustice pa yun, dagdag sa injustice. Dito po sa batas na to, may mga specific na mga gawain na bibigyan ng kaparusahan sa ilalim ng Anti-Terrorism Bill. Ito po, nirecord po natin. Ito pong isa na maging dahilan na ikaw ay parusahan o kaya hulihin, warrantless, wala nang court warrant, arrestuin ka, search warrant, ganun din. Ang banta na gumawa ng terrorism, threat to commit terrorism, isa. Pangalawa, pagpaplano na gumawa ng terrorism. Pangatlo, pakikipagkutsaba para gawin ang isang terrorism. Sabihin, may kakilala ka mga extremist, nakikipag-ugnayan ka sa kanila at tumutulong ka magplano. Dadamputin po yung taong yun ng walang arrest warrant. Pangalawa, nagpapanukala na gumawa ng terorismo. Panglima, yung paghihikayat sa madla o sa isang, dalawa o tatlong tao na gumawa ng terorismo sa pamamagitan ng mga salita, mga panulat, at saka hindi na kailangan siya ay kasama roon na mag-implementa, gumawa ng teroristang gawain. Sapat na nahulihin siya dahil nga nagsasalita siya patungkol sa terorismo, sumusuporta sa terrorism. Delikado po yan, yung misperception. Baga sa nung nag-aaral tayo, yung cognitive dissonance. Yung nakita ng isa, different, kakaiba yung ginawa nakita ng isa. Isang example po, nung maalala ko pa sa aming professor, sabi niya, isang taong tumawid, nasagasaan siya.
Sinabi ng, tinanong, anong sa palagay nyo? Tanga kasi yung dumaan eh. Alam na niya kalsada yan eh, na traffic, dumaan pa, di nasagasaan. Yung iba, yung pang-apat po. Pang-lima, ayun ang pang-lima. So pang-anim po, itong pangangalap, pagre-recruit ng tao para sumanib sa isang teroristang organisasyon. Ano po bang mga kinikilalang teroristang organisasyon dito sa Pilipinas? Yang alam lang ng ating pamahalaan, itong Maute, yung Dawla Islamiyah, itong Abu Sayyaf. Nakakalungkot po kasi limitado yung scope, yung kanilang tinutumbok. Dagdag pa, isa pang Punishable Act sa ilalim ng batas na to, yung pagbibiyahe o kaya magplanong magbiyahe upang pumunta sa abroad, sa ibang bansa, para makianib sa grupo ng terorista. At panghuli, yung pagbibigay po ng suporta sa teroristang grupo. Kung ito po ay ang ating pagbabasihan, walang problema. Definite, marapat lang po talagang hulihin ng mga taong ito. There was one time na I was asked by a foreign journalist, ano ba ang masasabi ko sa mga ganyan? Pag sila ay nahuli, kako dapat sa kanila tapusin na. They should be executed para hindi na pamarisan. Dahil baga sa yung naging na sila, hardcore na. Kasi ang pagkakaalam po natin sa isang mga sumusulong ng extremism, dalawa, yung mga guerrilla na nauudyok, nadadala nitong mga ideologues. Itong mga ideologues, maalala po niyo, nung mga expose natin nung sa Lano, iipon sila, nag-ipon sila sa Islamic Center sa Marawi. Pinaputok po natin yung balita. Kami ng kasama kong yung maong manugang sa Nilo sa Manila Times, si Mo. Pinablis po namin yon. So, asan na yon? Nung ideologue na yon, missing. Nagtatago na. So, yung mga tao doon na nagbaya sila, they pledge allegiance to ISIS, kasama doon po yung mga napaslang doon sa Marawi siege. So, ang ideologues, marapat lang ibanggain din ng ideologues din. Padaan sa debate. Pero itong mga hardcore na hawaan na, unless sila ay makupkup mo, ma-reform sila at matuwid, kasi ang kanilang paniwala na ay taliwas na sa pinag-uutos ng Islam. Ang Islam, sinabi natin, ay harap at ito ay mula sa salitang salam, meaning peace. Wala po sa Quran na nag-uutos na pumatay. Pinagbabawal ang pumatay, pinagbabawal ang umutang ng buhay na tanging Panginoon lang ang mayroong poder na magbigay ng buhay at mag-alis ng buhay. Pero ang ating mga nalilihis na kapatid ay sinasabi basta hindi nila kasama sa trabaho, sa pagsulong ng kanilang pananaw, ay kalaban at marapat na patayin. Which is actually bad. But itong Marawi Siege and later on, unti-unti po pinaigting natin, tayo po'y tumutulong din. Sumasabak po tayo sa debate at kinaklaro natin ito in many occasions. Marami pong elected officials na nakausap natin na tumutulong tayo paliwanag sa kanila the evolution of as far as the Dawla Islamiyah is concerned. Ganon din po ang Abu Sayyaf. Maalala nyo,
unang pumutok ito sila sa April. Kaya lang, nasa inquirer pa ako nun, nung nag-interview ako doon sa April, sabi ng mga tao, dili man na sila mga Muslim si Rick, mga Bisaya man yung mga tao doon. Dili man to sila mga Muslim si Rick, kakao na sila baboy. So, I had the feeling na kako ipapanganak naman itong grupo. Luteron, pumutok yung pangalan, Abu Sayyaf. Abu Sayyaf. So, I do not know. Ayoko pong lituhin ng ating mga kaibigan na maniwala sa mga haka-haka na may mga sponsored terrorism. Ginagawa gaya ng Amerika. Pinalaki nila si Bin Laden para sawatain ng mga Russians. Nung lumaki na siya, binansagan siyang terorista. Gusto nilang kontrolin, hindi nila makontrol, binansagan terorista. At gumastos ng ilang buhay ng mga sundalo, sangkaterbang pera, ang US para patayin si Bin Laden. Ganun po yan. So, it's actually a sponsored operation. May ginawa silang problema, nung lumaki, naging dragon, sabi nila ito terrorism. So anyway, sa atin lang po, we can only pray. We can only pray that President Digong, kasi pag alis niya sa palasyo after his 6 years term, ay sana magtupad niya yung kanyang pangako na ituwid yung mga injustice na dulot mula pa ng mga Espanyol hanggang sa mga Hapon, din Amerikano, at ng modernong gobyerno sa Pilipinas patungkol po sa mga Muslim. So, sana nasubaybayan niyo ito ng gusto, kung ano pa kung kaduda-duda nito, magawa ng paraan at hindi maging padagdag sa tinatawag na injustice sa mga Bangsamoro, sa mga Muslim. Tama po yung kahilingan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang kanyang liderato, si Chief Minister Murad, na payagan sila na magkaroon ng representasyon sa Anti-Terrorism Council na sila mag-implementa nitong batas na to, controversial na batas, para po matyak na hindi madagdagan kung ano man ang injustice sa mga Moro. Remember po, na nung mga nakaraang administrasyon, pati ang Moro Islamic Liberation Front ay pinanukala na bansagan ding terorista. Binawi lang ito later on. Kasi may mga taga-palasyo kasama isang dating presidente na utak polboro. Gusto nila, ang akala nilang kaya nilang patayin ng rebellion ng isang idlak. Anumang bagay po na nag-ugat sa isang ideology, hindi mo mapapatay sa pamamagitan ng armas. Ideology rin ang ipapatay mo nito. So, this time, the Moro Islamic Liberation Front is part of the government. It's a partner of the government. Gaya na sinabi ni President Duterte, delikado po nito, baka katagalan silang matumbok nito. Because there currently mayroon pang proseso yung decommissioning process sa mga MILF para maging balik loob sila sa gobyerno, maging produktibo at saka peaceful ang kanilang pamumuhay. Pero hindi pa po natatapos yan. Malamang sila'y mabansagang terorista dahil nga sila'y armado pa, lalo lang magiging magulo. At sayang yung pinagpawisan ng mga nagkakampanya ng kapayapaan sa Pilipinas, yung mga sa gobyerno, yung nagastos ng gobyerno sa pagninegostate
ang kanilang negosasyon sa MNLF at saka sa MILF. And after all, it's a matter of for the President to fulfill his commitment to correct injustice. Sana po, mahal namin Pangulo, yung administration mo ay laging maalala ng mga susunod na mga henerasyon na nabago mo, na ituin mo po yung mga injustice sa mga Muslim dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, please don't forget to subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.